Alright mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibang panig ng ating daigdig mga tol, no? So marami na naman tayong pag-uusapan ngayong araw na to. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers. No, alam nyo mga tol, ang ating mga sundalo ay napapabalitang nagkikilos na o kumikilos na sila para kaladkarin palabas ng palasyo si PBBM. Yan ang mga kumakalat-kalat na balita ngayon. No? Alam nyo, dapat ang mga sundalo natin, nakafocus lang sila sa problema natin pagdating sa seguridad. Diba? Halimbawa na lang sa mga rebelde o kaya naman lalong-lalo na dito sa pananakop o sa mga gustong manakop sa ating soberanya. Diba? Yun naman talaga dapat mga tol ang kanilang ginagawa at dapat non-partisan sila pagdating sa usaping politika. So ngayon may mga kumakalat na mga bali-balita na magkakaroon daw ng kudeta mga tol ang mga sundalo para alisin si PBBM sa palasyo. At yan ang ating pag-uusapan ngayon mga tol dahil yan ay itinatanggi ng ating mga kasundaluhan. Buti naman. No, hindi dahil sa dapat protektahan si PBBM, ang dapat protektahan mga tol yung ating bansa. Bakit? Kasi alam naman natin, merong mga supporter si PBBM at meron ding mga supporter yung kabilang panig. Nang kapag yan mga tol ay naglaban-laban, gulo na naman yan ang sambayan ng Pilipino. Dapat nga nagkakaisa tayong lahat eh. Dahil talagang ang kalaban natin dito mga tol is yung mga korap at ngayon unti-unti na nga silang nalalantad. Salamat sa Diyos at unti-unti nang nabubulgar, nalalantad mga tol kung sino yung mga dapat mapanagot sa ating bayan at ang ating mga sundalo naman ay manatili lang silang tapat sa konstitusyon, hindi sa kahit na sino mang politiko. At syempre dapat ipagtanggol nila ang ating bayang sinilangan laban naman sa mga mananakop. So ito, panoorin natin itong balitang ito. Mula rito sa News 5 Everywhere, AFP itinatanggi ang bali-balitang may kudeta laban kay PBBM. No? Panoorin natin to mga tol. Pero bago yan, kung ikaw ang tatanungin, agree ka ba kung sakasakali mga tol? Papayag ka ba ng AFP natin sila na mismo ang kikilos para hilahin palabas ng Malacanang si PBBM? Sa tingin ninyo mga tol, comment kayo sa ibaba. Alright, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Hindi raw totoong may plano ang AFP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos na gagawin daw sana noong malawakang protesta kontra korupsyon. Wala na, tapos na eh. So ibig sabihin wala talaga, di ba? Actually, ang mga nananawagan lang naman yan, yung may mga political agenda mga tol eh. Hindi na talaga sila nakafocus. Hindi sila nakafocus mga tol doon sa nangyayaring hearing o sa nangyayaring pagpapanagot doon sa mga nagkasala. Ang gusto nila mga tol, mapalitan yung gobyerno. Sad to say mga tol, pero meron talagang ganun. Diba? Yun ang nakakalungkot. Hindi natin alam mga kapatid kung sino-sino yung mga yon, pero meron eh. Pero buti na lang ang ating mga sundalo hindi. No? Nakatutok pa rin sila sa kanilang misyon. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Kumalat ang mga impormasyon online. Nasasabayan daw ng kudeta ng militar ang malawakang protesta kontra korupsyon noong September 21 para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman nangyari. So hindi talaga totoo. Kabilang daw sa nagplano dyan ang Armed Forces of the Philippines sa pangunguna umano ng mga retired official. Mga retired officials na yan eh. Pero giit ng Armed Forces, fake news yan. Sa isang pahayag, tinawag pa nga ng AFP na malisyoso ang mga kumakalat na balita. Wala raw kinikilalang politika o mga personalidad ang sandatahang lakas at tapat daw sila sa konstitusyon sa Republika. Kaya dapat mga tol, pag nakakabasa kayo ng mga ganitong klaseng report, ng mga ganong uri ng report sa social media mga tol, huwag kayo basta-basta share ng share. Diba? Hanapin nyo muna mga tol, yung source nung balitang yon. Hanapin nyo muna kung ito ba'y totoo. Kaya kung isi-share man ninyo mga tol, lagyan naman ninyo ng konting caption na totoo ba to, sana hindi totoo. O kaya naman mga tol, lagyan nyo ng pwedeng patanong. Kumbaga nagtatanong din kayo at hindi kayo nagpapahayag. Diba? Kaya nga minsan sa mga title ko mga tol, may nakalagay question mark eh. Ibig sabihin, hindi ko siya ipinapahayag. Tinatanong ko din siya, di ba? At sa sambayan ng Pilipino, nananatili rin daw silang profesional
Disiplinado at matibay ang kanilang chain of command. Ang pang-iintriga umano sa AFP ay pagdidiskaril sa laban ng Pangulo kontra katiwalian. We can say that the armed forces of the Philippines remain intact. We continue po to support the anti-corruption drive ng ating Pangulo. Ako mga tol, umaasa pa rin ako na tototohanan ni PBBM. Yung sinasabi niya na wala siyang sasantuhin. Diba? Wala siyang ililigtas, wala siyang i-spare, sabi niya ganoon. Pag napatunayan o nasangkot ang pangalan sa katiwalian, kahit kamag-anak niya pa yan o kahit kaibigan niya, kumpare niya mga tol, dapat papanagutin niya yun. Kasi kung hindi, kung pagtatakpan niya at kung alam mo yun, tawag dito ay pagtatanggol niya, di ka involved na rin siya mga tol. Diba? Ganun yun mga kapatid. Kasi di ba nga pag alimbawa ikaw nagtago ka ng pinaghahanap ng batas, di ba damay ka na rin? Kasi itinago mo eh. Halimbawa merong wanted na tao tas pinatuloy mo sa bahay mo, itinago mo siya. Di ba? Damay ka na rin, uhulihin ka na rin. Ngayon, ganun din yun mga tol. Kapag ikaw ay presidente at hindi mo ginawa yung dapat mong gawin para talagang mahuli yung mga sangkot, di ba? Ano ka na rin doon, kaparte ka na rin doon, kailangan patunayan mo rin na malinis ka rin sa loob mo. Diba? Kasi pati siya mga tol, dinadamay din kasi siya yung pumirma. Siya yung huling pumipirma mga tol doon sa budget bago maging batas. Nitong Martes lang nang aminin ng tagapagsalita ng AFP na nakipagpulong nga ang kanilang liderato sa retired officials. Pero wala raw itong ibang kahulugan. At pinansya lang daw nila ang seguridad ng kanilang kampo. Alam naman po nila mismo sa kanilang sarili bilang dati po namin talagang kasama in the uniform service kung ano po talaga yung loyalties ng mga nasa active service. Diba? Yung mga retired military naman, mga retired generals, diba? Alam na nila yun eh, pinagdaanan na nila yan eh. Dapat nga ang hinihingi nila is kapayapaan, magkaisa. Diba? Kasi alam naman natin mula pa man noon na itong mga politikong to nag-aaway-away dahil sa kanilang personal na kadahilanan, hindi para sa bayan. Diba? Naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang lahat ng mga sundalong hindi nagpadala sa emosyon noong kilos protesta. Siyempre, saludo sa inyong lahat. Wala rin daw ni isang sundalo ang humawak ng armas at nag-aklas, nagbabalita mula sa frontline. Diba? Yun talaga dapat mga tol. Walang isang kahit na sino mang sundalo. Trabaho ng mga pulis yun mga tol, umawat doon sa nangyayaring gulo. Ngayon diba nagagalit yung mga tao dahil may mga police brutality daw. Alam nyo mga tol, mga tao rin niya mga yan. Siyempre, alam nyo, sa totoo lang sa umpisa ayaw nilang manakit, ayaw nila hanggat maaari, pero nasasaktan na sila sa pinaggagawa ng mga nanggugulo eh. Napuno na rin sila kaya nanghataw sila. Kumbaga, pinoprovoke mo yung mabait eh, pinoprovoke mo yung tahimik, pinoprovoke mo yung ayaw kasaktan. Ngayon, dahil kakaprovoke mo, sinaktan ka, ngayon ikaw ngayon ang biktima. Diba? Yun din kasi ang nakakainis mga tol eh. Diba? Ay kahit nga yung mga nanguna sa rally eh. Diba na nandoon sa Luneta, tinatanggi nilang kabilang sila dun sa mga nanggulo at kabilang sila dun sa mga nanghikayat manggulo eh. Diba? Ganun talaga mga tol. Yung mga pulis, mga tao rin naman yan katulad natin. Ngayon yung pulis, ayaw tayong saktan. Gusto nila magpatupad ng tawag dito, ng maximum tolerance. Binato mo sa muka, binato mo sa ulo, pinalo mo sa ulo, sinaktan mo, natural, gagantihan ka niyan. Pag nahuli ka niyan, diba, sa'yo nila ilalabas yung bad trip nila. Sad to say mga tol, mali rin yun, diba? Mali rin yun yung ginawa ng mga pulis. Mali rin yun. Pero tanong, sino dapat mong kampihan? Diba? Sino dapat nating kampihan? Wala tayong dapat kampihan sa kanila mga tol. Pero kasi ang mali ay mali. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Diba? Again mga tol, dahil sa mga nangyayarin to, pinagtatawanan tayo ng China. Wala tayong kaayusan pag ganyan. Comment na lamang kayo sa ibaba hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.